Magandang araw mga bossing. Ngayong araw nga pala ay meron na naman tayong tattoo session. At ang session natin ngayon mga boss ay ipagpapatuloy natin yung nakaraang roast na ginawa natin. Kaya naman maaga o gumising mga boss para mag-setup na ng aking lamesa para hindi na ako ulit maabutan ng ating boss. Kasi last time naabutan niya ako na naglilinis pa lang ako ng ating pwesto. Kaya ayun, pagdating niya pa lang mga boss, parinin ko na agad yung design na napili niya. Bali nag-send si bossing sa atin nung gabi na meron na siyang design na napili na para idudugtong doon sa kanyang naputol na pyesa. Ang napili ni boss na design ay black and gray at nakatattoo na yun sa balat mga bossing. Kaya nag-edit ako ng kamukha lang din nun pero hindi naman talaga totally parehas na parehas para naman may konting kaibahan sila. Naging okay naman sa ating bossing kaya naman pagdating niya sinimulan agad namin yung session mga boss. Maaga-aga nga to mga boss dahil ang ating kliyente ngayon ay maaga talaga siya nagigising at hindi nasunod yung 1 PM ko na tattoo session. At naiintindihan ko naman yun mga boss kasi nung nakaraan, nung dumating na yung hapon, bali hindi niya na rin talaga pinatapos dahil nga pagdating ng hapon ay may ginagawa na siya. Pero sa mga magiging kliyente pa lang natin dyan mga bossing, inuulit ko po sa inyo, 1 PM na po tayo nag-i-start sa pagtatattoo. At mabalik na pala tayo dito sa ating session mga boss. Kagaya ng lagi kong sinasabi mga boss, kapag ka nagtatattoo ako paangat ko siya ginagawa, bali ini-start ko siya sa baba hanggang pataas. Pag natapos ko naman na lahat ng block mga boss, nag-white naman ako pababa para hindi na maghahawa-hawa yung mga white at black. Yung ginagawa ko na yun mga boss ay sa black and gray lang. Pero pagdating sa mga iba't ibang piyesa na katulad ng nakaraan na ginawa ko na merong mga watercolor ganun, iba rin siya ng diskarte mga boss. Pati sa paggawa ng mga neo-traditional mga boss, ibang diskarte rin yun. Bali naglilinya muna yun tapos saan nagkukulay. Bali nasa mga nakaraang video natin yun mga bossing. Kung makikita nyo sa video mga bossing, ang gamit ko dyan ay 23RM sa pag-shading. Para sa akin kasi mga boss, kapag mas malapad yung gamit mo na pang shade, mas smooth siya kumpara sa maliit yung gagamitin mo. Medyo kakain din ng oras yun mga bossing, lalo na pag maliit yung gamit mo na shader. Yan naman mga boss ay experience ko lang sa ginagawa kong pagtatattoo. Iba-iba naman yan mga boss bali hahanapin mo naman talaga dyan kung saan ka pinakasanay na sukat ng karayom. Kagaya ko mga boss, bali 5 lang talaga yung ginagamit kong karayom madalas. Pero hindi ko sinasabi na tama yun mga bossing, bali dun lang talaga ako pinakasanay sa 5 karayom na yun. Pero may mga stock din ako ng iba't ibang klase ng size ng needle mga boss. At mabalik na pala tayo sa ating tattooan mga boss. Bali yung kliyente ko pala sa mga oras na to ay top out siya. Hindi niya na kinaya mga boss, medyo mababa talaga yung tolerance ng ating bossing. Kaya ayun, babalik ulit kami next week para tapusin tong pyesa na to. Bali pag alis nga pala ng ating bossing ay magliligpit na ako at magsiset up ako ng panibago mga bossing. Dahil nga mabilis lang natin natapos yung kliyente natin, kukuha pa tayo ng isa mga boss, pero ito naman ay minimalist lang. Ito nga palang kliyente natin na to mga boss na si ma'am ay taga Balara lang siya. Bali sa Novaliches siya nagtatrabaho at pag uuwi siya madadaanan niya talaga tong tattooan ko. Kaya pag PM sa akin ni ma'am nakakuha naman siya ng slot. Kaya pag uwi niya galing trabaho sinabay niya lang to mga boss, dumaan lang siya dito. Kaya pagkatapos ng isang mabilisang session lang mga boss, ito na pala yung kinalabasan ng tattoo ni madam. Bali ito na pala ang huli nating kliyente at tayo ay magpapahinga na dahil bukas ay meron pa tayong schedule. Kaya sa lahat ng mga bossing natin dyan na gusto magpatattoo, mag-message lang kayo sa akin. Maraming salamat. I love you all.